Thank you, Lord. Salamat po at hiningatan niyo tayo ulit sa buong isang linggo. Sunday na naman. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Hilingin ko po si Tita Placida na mag-open ng ating panalangin ngayong umagang ito. Surprise! Let's pray. Lord, thank you po ngayong umaga na nandito kami, Lord, para po papurihan ka, pasalamatan, at makarinig po kami ng message, your word, coming from our brothers. Thank you, Lord. Alam ko po na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami hinayaan na mapunta sa ibang bagay na hindi po na not pleasing to you, Lord God Jesus. Lord, thank you po at sana yung presence mo po ay nasa amin para po kami po ay inyong tulungan na maintindihan yung aming pag-aaralan ngayong umaga. Marami pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Amen. Tawagin ko na po si Governor. Hindi na natin patagalin. Amen. Napopromote agad dati congressman ay Good morning po sa inyo lahat. Before we start, I just open a short prayer. Lord, salamat. Panginoon Diyos, namin na sa langit. Lord, salamat. At kami, Lord, ay tinipon mo muli. Lord, salamat at kami, Lord, ay iningatan niyo. Thank you, Lord, for giving us peace, for giving us joy, Lord, for giving us the desire to serve you. Lord, thank you. You had no other purpose, Lord, but to praise your name and glorify your name in this place, O Lord God. Lord, samahan niyo po kami. At Lord, bigyan niyo po ko ng wisdom, ng knowledge, Lord, sa paglilid ng devotion na ito, Lord. Lord, may your word not only teach us, Lord, but also rebuke us, Lord, with your words. And Lord, let this word, Lord, will be a guidance to our life, in our daily life, O Lord God. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We give you thanks and we give you glory. In Jesus' name, amen. Yung topic natin ngayon ay ilagyan ko ito ng priority. Kukuha tayo ng example sa buhay ni Mary at Martha. Dahil alam ko na marami tayong matutunan sa dalawang babae na ito na pinili ng Diyos. Si Mary at si Martha ay though hindi sila perfect, pero sila ay noon lumakad kasama ng Panginoon. Kung mababasa natin, if we read the Gospel of the New Testament, Mary and Martha are two persons that interact with Jesus. We can learn that by looking at the encounters they have with Jesus, how they react and their relationship with Him. Martha and Mary are a good example of people living in their faith. There is something that each of us can take away and learn about them. Maraming beses na na-encounter natin dito sa Bible ang
kasaysayan, ang buhay din ng Mary. First in Luke 10:38, and pangalawa, the second is from John 12. The third is from John 11, and also in Matthew 26:6, and also in Mark 14:3. When we hear about Mary and Martha in various places through the gospel at the beginning of John 11, Mary and Martha was from Bethany, whose brother is Lazarus, who got sick. And Mary, one of poured perfume on the Lord's feet. We learned that the sisters have sent a message to Jesus about their brother who was ill, and Jesus did not arrive at the right time. When he hears that he was sick, he waited for a couple of days to go to them. When Jesus arrived, Lazarus was already dead a couple of days, and Martha both separately got him, wondering why he didn't come sooner. Jesus then goes to the tomb of Lazarus and performed the miracle, raising him from the dead. The same encounter also I have mentioned it already. And sa Luke 10:38, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where the woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." But the Lord answered, "Martha, Martha, you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen the better one, and it will not be taken away from her." Napakaganda po ng buhay ni Mary at ni Martha dahil sila ay talagang kaibigan ni Jesus, at sila ay namuhay na matuwid, kaya naging kaibigan sila ni Jesus. Sa maraming pagkakataon, nakasama nila si Jesus, lalo na ito sa pagkakataon na ito, na dinalaw sila, dumaan si Jesus doon sa kanila, at bilang isang kaibigan ay busy si Martha sa paghahanda. Maaring naghahanda siya ng pagkain kasi bisita nila si Jesus. Pero si Mary, wala siyang pakialam. Talagang siya ay umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang mga aral. At ang sabi ni Jesus, she has chosen the better one. Sa buhay natin, marami tayong marami tayong priorities, di ba? Nung tayo ay maliit, ang priority natin ay makapag-aral. Nung lumaki tayo, hanggang sa makatapos ng pag-aaral, makapaghanap ng trabaho. Yan ang priority natin. Magkaroon ng pamilya, bandang huli, hindi. Magkaroon muna ng boyfriend at mag-asawa. At nung magkapamilya, ang priority natin ay mga anak na, di ba? Sumunod, ang priority natin ay trabaho. Our
degree kung paano natin kung paano tayo kumita para suportahan ang ating pamilya. Yun ang ating priority. Nung maalala ko, nung kami ay sa Pilipinas, ang aming priority ay kumita. Hindi namin priority ang Panginoon. Naging testimony ko na ito namin mag-asawa sa Pilipinas ay marami kaming business. Meron kaming tindahan, wholesaler kami ng mga goods sa Commonwealth Market. Ang Commonwealth Market ay ang pinakamalaking barangay sa buong Quezon City. Kaya napakaraming tao. Marami kaming customer. Pangalawa, meron kaming factory ng tsinelas, yung bedroom sleeper. Pangatlo, meron kaming tahian ng uniform ng mga estudyante sa mga university. Kaya wala kaming panahon sa Panginoon. Ang laging priority namin ay kumita dahil siyempre pambayad sa utang, meron kaming tauhan na binabayaran, meron kaming mga bills, meron kaming car loan, meron kaming mortgage ng bahay. Siyempre, magwo-worry ka kung ano bang babayad mo dito. Kailangan sumikap ka. Kasi talagang napakasipag. Pero may mga circumstansya na dumating. Kasi una, nasunugan kami ng tindahan. Pero na-overcome namin yon. Pangalawa, may kasakit ako. Si Inang lagi nagkakasakit. 2 beses ako na-operahan sa gallbladder. Si Ini nagkasakit sa baga. Yung anak namin nagkasakit. Si Grace, sa hindi pa nakakaalam, ampon pala namin siya. Dahil siguro sa kabisihan namin, wala na kaming time for intimacy. Kaya hindi kami nagkaroon ng tunay na kaya nag-ampon na rin kami. Lagi kaming busy. Kung minsan, dahil si Ini hindi, alam nyo, marami nakakalam na si Ini ay hindi pa siya Kristiyano. Ako lang. Pero ang sabi nga, pagka hindi ka Kristiyano, iba yung ways niya, iba yung akin. Yan nga lang kasi, mahal ko siya kaya ako ay nadadala niya. Kaya mahirap pagka ganun na hindi kayo parehas ng belief. Kung minsan dinadala niya ako, minsan nagsisimba kami sa simbahang Katoliko. Masama ang loob ko pero hindi ko pinakikita sa kanya, sumasama ako. Pero ang nangyayari, lagi ako nakakatulog. Nakikinig ako pero kung hindi ko naintindihan yung sermon. Mabait ang Panginoon kahit sa mga pangyayari na ganong pangyayari. Dinala niya kami dito sa Amerika. Talagang sabi nga ng sa Jeremiah 29:11, sabi nga na for I know the plans I had for you, the plans to prosper you, says the Lord, a plan to give you hope and a future.
Kaya dito namin nakita ang future. At alam ko may plano ang Panginoon para sa amin. May isa pang verse in Proverbs 69. Kalimutan ko. Proverbs 69. 16. Yeah. Proverbs. What? Proverbs 16:9. Tama ba yun? Human plans the course, but the Lord is the best step. Marami kami plano sa buhay, pero si Lord ang nag-establish. Siya ang nagturo sa amin. Bagamaan hindi ko pidlano, hindi namin pidlano na pumunta dito, pero dinala kami ng Panginoon dito sa Amerika. Dahil alam ko may plano ang Panginoon para sa amin. At lubos kami ng papasalamat sa Panginoon dahil dito sa Amerika natagpuan ako uli ng Panginoon. Pati rin po si Ine. Dito siya nakakilala. Dito sa church, at papasalamat ako dito sa church na ito dahil dito si Ine nakakilala sa Panginoon. Kaya kung noon wala kaming panahon sa Panginoon dahil alam mo sa tindahan, sa aming tindahan, nagigising kami ng 5 o'clock in the morning, pauwi kami ng 6 o'clock in the evening. 7 days a week. Tapos, 30 days a month. Wala kaming pahinga. Kaya dito, binigyan kami ng Panginoon ng nagtatrabaho kami ng 5 days a week, meron kaming pahinga ng 2 days. Sabay kami pareho ng day off, Saturday, Sunday. Kaya alam ko ang plano ng Panginoon na gusto niya kami ay maglingkod. Kaya ang ano namin, uunahin natin ang Panginoon bago ang lahat. Maliban sa kumisan, hindi kami nakakaano dito sa church dahil maliban na lang kung magkasakit kami o kaya nagbakasyon. Pero sinisikap namin na talaga uunahin ang Panginoon. Nung minsan, si Ine, inibitahan ng kanyang kapatid, yung nagpetisyon sa amin, si Ate Linda. Sabi niya, Ne, birthday ko. Sabi niya, narinig ko sa telepono, kain tayo sa labas. Sabi ni Ine, anong araw yon? Sabi niya, Linggo. Anong oras? 11 o'clock. Nako, sabi ni Ine, meron kami church service. Hindi pwede. Sabi ng kapatid niya, bakit? Sabi niya, pwede naman kayo mag-absent muna. Sabi niya, priority namin ang Panginoon. Kaya, my wife for being faithful, kaya nga sabi nga, dito sa Matthew 10:37, who loves his father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves his son or daughter more than me is not worthy of me. Talagang, kung talagang mahal natin ang Panginoon, ay dapat unahin natin siya. Bago ang lahat, ang Panginoon muna. Kasi sabi niya, uunahin daw siya. Diba? Sabi nga sa Mark 10:30, love your Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso. Hindi 50-50. Yung 50 sa mahal natin sa buhay, yung 50 sa trabaho natin. Mahalin natin siya ng 100%. Kung minsan, may mga pangyayari kung minsan na hindi natin, halimbawa, may example lang, may dumating na, may parating na bisita. Sasabihin natin, may parating kang bisita. Sasabihin natin, ay hindi mo na ako maka-attend ng service o kaya ng Bible study kasi may bisita akong darating. Mahal ba natin ang Panginoon? O unahin natin yung ating kamag-anak o ang ating bisita bago ang Panginoon? Kaya nakakalungkot kung minsan. Kung minsan tayo nagsisimba, ako guilty din ako minsan. Buong puso ba natin talaga nakikinig ba tayo sa message? Buong puso ba natin pinakikinggan ng Panginoon? Lahat tayo siguro, maaaring magsabi yung iba, ay buong puso ako nakikinig. Pero kung minsan hindi natin maiwasan, kung minsan mag-ring yung ating telepono, may tatawag sa atin. May nagdi-distract. Kung minsan iniisip natin, pupunta kami sa mall pagkatapos ng service. Ano kayang bibili ko? Kung minsan, nadidistract tayo, hindi natin pinopokus lagi ang ating puso, ang ating isipan sa Panginoon. Nadidistract tayo ng mga bagay sa mundo. Kaya sabi ng Panginoon, uunahin niyo ako, huwag yung mga bagay sa mundo. Dahil ang bagay sa mundo ay temporary lang. Temporary lang lahat. Ito mawawala. Kahit anong meron tayo, mawawala ito lahat. Ngunit ang Panginoon, ang salita ng Panginoon ay hindi mawawala. At ang ating buhay ay ang buhay natin ay eternal. Ang spirit natin ay eternal. Ito ay walang katapusan, walang hangganan. Walang hanggan. Ika nga. Sa Luke, sa Matthew 8:21 to 22, bago ito, ang Panginoon ay nagtuturo siya. Ang gusto niya, sabi niya, come follow me. Ngunit may isang disciple, sabi niya, ito sa Matthew 8:21 to 22. A disciple said to Jesus, Lord, first let me bury my father. Jesus said, follow me, let the dead bury his own dead. Kaya ang unahin natin ang Panginoon, ito hindi nangangahulugan na kaya bang ipalibing ng patay ang kanyang patay. No, ito ay ang kahulugan, they are dead in spirit. Hayaan mo silang hindi mo dead in spirit, let them bury is dead. Hindi ito patay na physical, kundi patay sa spirit. In Luke 10:42, balik tayo kay Mary. Si Mary ang pinagbigyan ko ng diin dito. Gusto ko sana i-discuss ang buhay ni Martha kasi tungkol ito sa worry, pero maaaring baka pagka i-discuss natin ito ay mapusan tayo ng oras. Kaya ang buhay na lang ni Mary ang ating i-discuss. In Luke 10:42, sabi, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen the better one, and it will not be taken from her. Nabanggit ko na ito. Kaya nga, ang pagpunta sa church, ang pag-attend sa Bible study ay mahalaga sa atin.
inuna natin ang Panginoon. We choose the better one. Kung yung iba, ang priority nila, dati nung, gaya ng nabanggit ko, ang priority natin pagka wala tayo sa Panginoon, ay buhay na makamundong bagay. Ngayon, pagka tayo ay kay Kristo, tayo na sa Panginoon, ang inuuna natin ay ang Panginoon. Higit sa lahat. Kuminsan marami tayong worries din, kaya hindi natin nabibigyan ng priority ang ating buhay spiritual. Meron akong nakakita nabasa sa Facebook. Ang kwento, isang babae in her middle age, ang sabi niya, nag-iisa lang siya sa buhay. Naisip niya, sabi niya, wala akong kasama. Sabi niya, bibili ako ng aso. Kasi pag ako umalis, sabi niya, walang magbabantay sa aming bahay. Madalit salitaan, bumili siya ng aso. Nung una, natuwa siya. Kasi meron siyang kasama. Pero nung bandang huli, naisip niya, sabi niya, paano ko umalis ako? Gusto ko magbakasyon. Hindi ako makaalis. Sabi niya, walang magbabantay sa aso ko. Una, sabi niya, ang problema niya, ang worry niya, yung aso niya, wala siyang kasama, walang babantay sa bahay niya. Pero nung pangalawa, ang worry naman niya, walang magbabantay sa aso niya. Paano? Sabi niya, baka nakawin yung aso ko. Naging dalawa tuloy ang problema niya. Una, isa lang. Yung pangalawa, naging dalawa na. Sa buhay natin kung minsan, sabi nga, pagka ang ibang bagay ang hindi, ang pinag-priority natin, at hindi ang Panginoon, maraming bagay ang maaari natin magawa, at ito ay minsan magdudulot din ng problema. Another problem. Gusto ko sanang itong worry, kaso lang mahaba ito. Kaya anong dapat natin gawin? Ano ang ating dapat gawin? Bilang mga Kristiyano, ang sabi nga dito sa Matthew 6:29, therefore, do not worry about your life, what you eat or what you drink, your body, and you will wear. It is life more than the food, and the body more than the clothes. At sa Philippians 4:6-7, do not worry, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving present your request to God, and the peace of God will transcend all understanding, will guard your heart and your mind. Kaya pagka nasa Panginoon tayo, wala tayong dapat nakatakot, naka-worry. At sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya, unahin muna natin ang Panginoon, hindi kung ano mang bagay dito sa mundo. Dahil, lahat ng bagay na ating hihilingin, sabi ng Panginoon, bibigay na sa atin pag siya ang unahin natin. Maraming po salamat.
Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, Lord, na kami ay nakapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, Lord, kung kami ay nagkasala, kung kami, Lord, ay kagawa ng hindi kanais-nais, Lord. Kung ikaw, Lord, ay aming isasantabi, Lord, at inuuna po namin ang mga bagay sa mundo. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na ibigin ka ng tapat sa aming puso. Tulungan niyo po kami, Lord, ng ibigin ka ng with all our hearts, with all our soul, and with all our strength, O Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-focus lamang sa iyo. Dahil, Lord, kami ay, Lord, iyong tutulungan. Kami, Lord, salamat. Salamat, Lord, at kami ay patuloy niyo po binibigyan ng lakas sa kabila, Lord, ng mga pagsubok na aming dinaranas, Lord. Salamat at kami, Lord, ay iyong pinalalakas upang ma-overcome po namin, Lord, ang lahat ng mga problema at mga bagay, Lord, na naghahadlang sa amin upang ikaw, Lord, ay papurihan at paglingkuran. Lord, maraming po salamat. Be with us, Lord, today, this morning, Lord, as we praise your name and we glorify your name. Lord, ingatan niyo po kami, gabayin niyo po kami, Lord, at i-review po namin, Lord, ang gawa ng kaaway na maaaring hadlang, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, hinihiling po namin na sa aming paglilingkod, Panginoon, sa iyo, ibuhos po namin, Lord, with ang aming puso, at Lord, linisin mo po naman kami, Panginoon. Lord, hinihiling ko na ang aming worship team, gabayan niyo po naman sila, Lord. Give them the strength. Give them the courage, Lord. Give them the heart that is really want to serve you and glorify your name. Lord, bless niyo rin po ang aming tagapaghatid ng salita, Panginoon. Give him the wisdom to deliver your word. Lord, sana yung mga salita mong ihatid po sa amin, Lord, ay pagpalambot ng aming puso, Panginoon. Sa puso po namin ito, Lord, at sa aming pag-alis dito sa church ay aming daladala po ito, Lord. Maglago po ito, Lord. Mamunga at makikita, Lord, maging sa pamumuhay namin. Lord, samahan niyo po kami sa umagang ito. And Lord, bless niyo po ang aming service. Bless niyo po, Lord, ang aming mga kapatid at ingatan ang mga na hindi pa nakarating, Lord, sa kanilang daan. Sana po, Lord, makarating sila ng maluwalhati dito sa church. At sama-sama kami, Lord, na magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.